Hello, magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan. So for today's topic ay isishare ko sa inyo o ibabahagi ko sa inyo kung paano kong nagawang palusugin o patabain ang aking halaman without using any kind of fertilizer or any kind of synthetic pesticide. So kagaya niyang nakikita nyo guys na video na yan na patungkol sa mga paghahalaman. So kung nagustuhan ninyo ang ganitong mga topic, please don't forget naman to share and subscribe para mas marami pa tayong video na magawang katulad nito. So let's begin our topic for today. So kung nakikita nyo guys yung ating video na yan, ako ay prepare pa lang ng lupa. So, yung lupa na galing sa paso na nakalagay na dahil magre-replant nga tayo ng ating halaman. So, tinatanggal natin sa paso, no? Dinudurog natin yung lupa para maging buhaghag. By the way, guys, yung lupa na yan na inilagay ko diyan, nung umpisa, yung lupa na yan is kulay brown yan guys. So kulay mapula-pula, yung parang mapula-pula yung kanyang lupa. Pero ang ginawa ko para umitim yung kanyang kulay, nilagyan ko guys ng mga basura galing sa kusina. Yung halimbawa mga pinagbalatan ng saging, pinagbalatan ng mga gulay, pinagputulan ng mga kung ano-anong gulay sa kusina na atin pong dapat itatapon na sa basura. And then inipon ko po 'yon, no? At ang aking misis ay mahilig din maghalaman. Lahat ng mga nakukuha naming mga basura sa kusina, tinatadtad po namin 'yon ng pino, and then nilalagay namin sa isang container, and then nilalagyan namin ng lupa. So nasa ilalim po yung mga supposed to be basura sa kusina, and then pinapatungan po namin ng lupa. So pagkalipas po ng mga isang buwan, mga ganyang isang buwan, yung amin pong mga basura na napapatungan ng lupa is totally bulok na po yan. And then ang gagawin namin, imimix na po namin yan sa aming lupa. So ganun na po yung itsura niyan. So nagawa po namin na pagandahin yung aming halaman na hindi po kami gumamit ng anumang uri ng pataba, no? Pataba ng mga sintetiko, kundi yung pataba lang na natural na fertilizer, like ng mga nabanggit ko kanina na mga pinagbalatan ng mga gulay o di kaya yung mga supposed to be basura na dyan sa kusina. So ayan guys, inipon ko na yung lupa nga dyan, no? Hinahalo-halo ko na mabuti, dinudurog ko yung lupa na medyo may pagkabuo-buo, and then tsaka ko yan isisilid sa sako. Yan, ganyan yung ginawa ko guys. So nagsisilid na ako guys ng lupa sa sako, and then pag naisilid ko na siya guys, papabayaan ko na siya guys, no? Papabayaan ko siya ng mga ilang weeks. Nandyan siya sa sako, and then ang ginawa ko, yung sako, una tinalian ko muna, no? And then ng mga siguro lumagpas na isang linggo, binuksan ko yung sako at nilagay ko siya dito sa may bandang labas na tinatamaan ng ulan. Every time na umuulan, nababasa guys yung ating sako, yung ating lupa. So kung makikita nyo guys, ayan o, mayroon siyang bulate, no? Di ba yung tawag niyan is vermicast? Mayroon siyang bulate na nabubuhay doon sa lupa. Kaya sa punto na to, susubukan na natin, no, na magpunla na tayo ng ating pechay. Pero by the way guys, yung pechay, kagaya niya na bagong tanim na yan, bagong punla, mga
3 days old lang, no? Mga 3 araw lang yan, basta palagi siyang mabasa-basa yung kanyang lupa, aangat na po yan sa lupa. Kung ibig sabihin, tutubo na po siya. Yan, makikita na natin na tumutubo na po siya. And then, hindi ko na guys binidyohan yung kanyang pagtubo, yung kanyang paglaki ng pechay. Gusto ko, para hindi na masyadong mahaba yung ating video. At ang ginawa ko, na ipinakita ko sa inyo, yung pechay is malalaki na. Yan. Pero, alam nyo guys, sa ating pagtatanim, hindi yan maiiwasan na dapuan ng mga uod, no? Ng mga kulisap, and then few moments later. And then mga uod, kulisap, at kung ano-ano itong maninira. So, ito guys yung ginawa ko. Lagi ko lang siyang dinidiligan. Ayan, malalaki na. Wala pa, hindi pa ako dyan nag-harvest guys, kasi medyo maliit pa yan sa pag-harvest. Papalakihin ko pa siya ng kaunti. Pero, ang ibig ko po sabihin, hindi ako gumamit ng kahit anong uri ng pesticide, although dinapuan na yan guys ng uod, no? Inuod na po yan. Ang ginawa ko, minano-mano ko siya. Every time na mayroon ako nakikitang uod sa aking halaman, tinatanggal ko yung uod, tinatapon ko yung uod, no? At yung mga itlog-itlog ng uod na medyo parang mga bilog-bilog, tinatanggal ko yun. Parang mano-mano nga guys ang ginamit ko. Kinukutuhan ko siya, kumbaga. Kung sa ulo, kinukutuhan ko siya. So talagang sa madaling salita guys, mano-mano system yung ating ginawa dyan. Hindi ko sinabing huwag kayong gagamit ng ibang pamamaraan, kundi kung kaya pa naman mano-mano, mas maganda yung mano-mano guys, kasi nakakatiyak tayong safe yung ating tanim. Lalo't na gulay at kinakain natin, nakakasiguro tayong malinis at ligtas sa mga uri na anumang mga pesticide na chemical. So, pero kung talagang marami na hindi na kaya ng imano-mano yung mga uod, no? So, pwede po tayong gumamit ng mga pang-spray. At meron po ako diyang video na itinuro ko kung paano gumawa ng isang DIY at napaka-epektibong pang-spray sa mga halaman laban sa mga apid, sa mga uod, sa mga kulisap at sa iba pang insekto na pwedeng sumira ng ating halaman. So guys, ang paghahalaman guys ay napakaganda dahil very relaxing. Kapag ka nandiyan ka na sa halaman mo, tila nakakalimutan mo yung ibang problemang mayroon ka. So maraming salamat guys sa inyong panonood na aking video. So kung na-inspired kayo sa video na to, please don't forget naman guys to like, to share, and to subscribe. God bless!